Mula sa bakod ng administrasyon, tumalo na sa Liberal Party sina dating NEDA Director Ralph Recto at ang kanyang asawang si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Lakas Kampi, malaking kawalan ang pag-alis ni Recto at Santos sa partido. Nagpapatrol, Jean Castañeda. Ralph Recto ay makakasama na po natin opisyal sa Partido Liberal. Kasama niya ang gobernador ng dakilang lalawigan ng Batangas, si Governor Vilma Santos. Marami ang nagulat sa pahayag na ito ni Liberal Party Vice Presidential Candidate Senador Mar Rojas. Tumakbo sa ilalim ng partido ng administrasyon noong 2007 sina dating Senador Ralph Recto at ang kanyang asawang si Batangas Governor Vilma Santos. Natalo si Recto sa kanyang senatorial bid at itinalaga ni Pangulong Arroyo na direktor ng NEDA. Nang magbitiw si Recto sa NEDA noong Agosto, marami ang mga spekulasyon na aanib silang mag-asawa sa Nationalista Party ni Presidential Candidate Manny Villar na kanyang malapit na kaibigan at kasama sa Wednesday Group. Na mensaheng binigay sa akin ng mga kababayan ko sa Batangas at sa mga kaibigan ko sa buong Pilipinas na tulungan ang Liberal, tulungan si Noynoy at si Mar. Isa si Recto sa mga senatorial candidates ng Liberal Party. Si Governor V naman, magiging party provincial chairman sa Batangas ng partido. Agad namang ipinagtanggol ni Governor V ang asawa laban sa mga akusasyong umanib sila sa LP para makisakay sa mataas na rating ni presidential candidate Senador Noynoy Aquino. Hindi naman ganyan kahina yung utak ng asawa ko para isipin niya yon. So it's not only because magpapapanalo, may kakayahan ang asawa ko. Iginit naman ng administrasyon na pupuno na ang kanilang lineup kaya napipilitan ang ilang miyembro na lumipat sa ibang partido. Pero sa isang text message, aminado ang mismong Executive Vice Chairman ng partido na si Speaker Prospero Nograles na malaking kawalan sa Lakas Kampi ang pag-alis ni Recto at Vilma Santos. Aminado naman ang kampo ni Villar na inalok nila sa kanilang senatorial slate si Recto pero iginagalang daw nila ang kanyang desisyon. Jean Castañeda, Patrol ng Pilipino. Kapamilya, may ilang buwan pa bago ang halalan pero ang ating mga boto patrollers todo ang pagbabantay ngayon. Ang isa po sa mga ito ay may napuna na mga pangalan ng mga politiko na nakaimprenta sa uniforme ng mga estudyante. Nagpapatrol at Tom Aralio. May bagong uniform ang mga estudyante ng Tejeros Convention Elementary School sa Rosario, Cavite base sa email ng isa nating boto patroller. Naka-imprenta sa likod nito ang pangalan ni Mayor Nonong Ricafrente at Vice Mayor Jingjing Hernandez at ipinapasuot sa kanila tuwing Lunes. Kaya daw po yung binigay ni Nonong para daw suotin tuwing Monday. Gustong malaman ng ating boto patroller kung may nilalabag bang batas ang mga opisyal, lalo't malapit na ang halalan. Inumpirma naman ng principal ay pinapasuot nga nila ang mga t-shirt na bigay ni Mayor. Yan ho ay ipinasusot namin tuwing araw ng Lunes sa kautosan na rin ho ng aming Mayor. Yan ho siguro ay under sa programa ng Mayor. Pero paliwanag ni Mayor Nonong Ricafrente, matagal na nilang proyekto ang libreng uniform at gamit sa pag-aaral. Kaya hindi raw ito maagang pangangampanya kahit nakabandera ang kanyang pangalan sa t-shirt. Ito kasi hindi lang ngayon, hindi lang 2009. Nung naupo ako 2007, nung first year ko, namigay na lang kami ng mga bags. Mga bags, may pangalan din namin. Sabi free education eh. At tulad sa ibang issue ng maagang paglalabas sa streamers, posters at iba pang election materials, sabi ng Commission on Election, hindi pa pwedeng kasuhan ang dalawang opisyal. Iyan ay hindi rin nasasakupan pa ng Section 80 of the Omnibus Election Code concerning premature campaigning kasi wala pa naman nakakapag-file ng Certificate of Candidacy. Sa Biyernes, November 20 ang simula ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa halalan. At sa oras na maisampa nila ang kanilang kandidatura, mas magkakapangin na ang mga batas sa Omnibus Election Code. Atom Aralio, Patrol ng Pilipino. Siguro po, Mayor, mas maganda kung inyo pong lubos-lubusin na. Pati ho yung pantalon tsaka short, pansama nyo na. Diba? Para kompleto. Mga kaibigan, ito pa ho isang text naman ng isang Ray Angelo Cagbabanwa ng Davao City. Ang sumbong niya sa kanyang text, mga rehistradong botante lamang daw naman ang tinatanggap ng scholar ng isang congressman doon.
Maging bahagi po ng boto mo, ipatrol mo, i-text ang BMPM space, view space, pangalan / address / edad / at ang inyong mensahe. I-send sa 2366 para sa TM at Globe subscribers at 231 sa ibang mga network. Arestado sa Pasay ang isang lalaking nag-alok ng serbisyo bilang masahista pero yun pala'y mga halay ng kanyang customer. Exclusive nagpapatrol, Ryan Chua. Nanginginig pa si Fatima habang ikinukwento ang masaklap na dinana sa taong kanyang pinagkatiwalaan. Nagja-jogging siya kasama ang kaibigan sa Baywalk sa Maynila bandang hating gabi nang lapitan siya ng isang nagpakilalang masahista. At dahil masakit ang kanyang katawan, pumayag siya sa alok nitong masahe. Sabi niya, doon kita ihilot dahil bawal dito sa tabing biwak na ihilot dahil huhulin daw siya. Nang sumakay kami ng jeep, malayo pala. Sabi ko, saan tayo bababa? Sabi niya, dyan lang, malapit lang. Dinala si Fatima sa isang lumang hotel sa Pasay. Pero pagdating doon, imbes na simulan ng masahe, pinaghubad siya at pinagsamantalahan. Linabas niya yung kutsilyo. Sabi niya, hindi mo ba alam na ito ang trabaho ko? Siyempre, nakapanood ako ng TV na may namatay sa hotel. Yun ang naano ko sa isip ko. Gusto mo ba basagin ko ulit ang mukha mo? Sinabi ko sa'yo na parawa mo na. Hindi ka pa rin nakikinig sa akin. Sabi Ganun na lang ang galit niya na makaharap ang suspect na naaresto ilang oras matapos siyang ireklamo. Matagal na raw siyang masahista. Pero ngayon lang niya dinala sa hotel ang isang customer. Natukso lang po talaga ako, sir. Hindi ko naman po talagang plano po na gano'n ang mangyayari. Pero wala nang atrasan ng pagsasampa ni Fatima ng kasong rape. Matagal daw bago maghihilom ang sugat na idinulot ng nangyari, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang asawa at mga anak. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Lagpak pa rin sa pamantayan ng National Historical Institute ang bersyon ng lupang hinirang na inawit sa labang Pacquiao-Cotto. Ilalaban na raw ng NHI sa korteng issue lalo't ilang ulit nang binago ang tempo ng pambansang awit. Nagpapatrol, Mari Dumawal. Buhay ay langit sa piling mo. Sa unang pagkakataon, trio ang kumanta ng pambansang awit ng Pilipinas sa laban ni Pacman. Marami ang bumilib sa pag-awit ng grupong La Diva. Pero ayon sa National Historical Institute, nilabag pa rin ito ang batas sa tamang pagkanta ng lupang hinirang. Pinahaba daw sa 1.5 minuto ang kanta. At malayo ito sa tiempo ng komposisyon ni Julian Felipe. Ang ating national anthem talaga kinanta para isang marcha at para sa revolusyon. Kaya yun ang lagi namin sinasabi sa mga tao, huwag niyong gawing ama namin ang kanta, huwag niyong bagalan. Ito'y national anthem nga, nagsasagisag ng isang bansa. It should be given the respect. Nauna nang nagpadala ng sulat ang NHI sa Solar Sports at GMA Arts Center. Kalaki pa ang audio CD para sa tamang pag-awit ng lupang hinirang. Ito pong naririnig niyo, yan po ang tamang pag-awit ng ating pambansang awit. Matapos ang kontrobersyal na pagkanta ni Martin Rivera sa laban ni Pacquiao at Hatton, inakala ng NHI na itatama na ang pag-awit ng national anthem. Kaya ipapaubayan na nila sa korte ang issue. Ang update lamang nun, yung kay Martin Rivera, meron daw judge dito sa Maynila who wants to pursue the case. We hope na ngayon medyo mabigyan ito ng karapatang action kasi itong second time na to, hindi na pwedeng sabihin hindi nila alam eh. So hindi mo alam kung nakalimutan o nananadya. Nanindigan naman ang composer-arranger na si Danny Tan na walang nilabag na batas ang kanyang areglo ng national anthem para sa La Diva. Sumunod-an niya ito sa march tempo at kinanta ng punong-puno ng damdaming makabayan. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World,